napakapalad ng Banateros dahil napagkatiwalaan tayo para sa napakatinding opportunity na ito. At makakasama natin, siyempre, Banat Bay, ang nag-iisa na Vice Presidente ng Pilipinas, si VP Sara Duterte. Politalak, usapang bayan, diretsong banat. Politalak. Magandang gabi, Boss D at Banat Bay. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo sa akin na maipaliwanag yung aking speech na ibinigay nung Miyerkules. At nagpapasalamat ako sa Vox Populi at sa SMNI News Channel dahil pinagbigyan ninyo ako. Actually, VP, nawindang talaga ang mundo ng politika, pati ng social media. Kasi kami po nakatutok sa social media. Alam niyo naman po na aming mundo ay social media. Talaga namang trending na trending yun. And nung nagsisimula nga po yung inyong speech, parang iniisip ng tao, magre-resign yata kayo. Kasi yung setup, wala yung OVP seal. Tapos nakaitim na itim kayo, parang nagluluksa kayo nung inyong nilahad yung inyong or nilabas yung inyong speech. Ano po bang reason bakit ganun? Bakit parang hindi siya official na may seal ng OVP? Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong dinagdag na gagawin ko at yun yung pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Marcos. So, yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim, dahil yun yung nararamdaman ko nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin, and nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Nabanggit nyo dun sa speech nyo, it took you 47 years to understand my life was never meant to be mine. Anong turning point ninyo at nasabi ninyo na inabot pa kayo ng 47 years? Yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo, yun yung napansin ko, narinig ko sa mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng, sabihin na natin, sa Masbate o sa Samar o eto lang, bago lang, galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. At napapansin ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-file ng candidacy, ganon na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Pangulo. Pero syempre ako, hindi ako nakikinig doon. Kasi paniwala ko, noong panahon na yon, dapat ako tumakbong alkalde ng Davao. Tapos nung nirecruit ako para tumakbong Vice President, naisip ko, okay, sige, gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin para sa kagustuhan, ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi ko man naibigay na tumakbo akong presidente, pero nabigay ko sa kanila na tumakbo akong Vice President. At ito nga ma'am, nabanggit nyo rin yung Proverbs 19:21, di ba po? Gaano kahalaga ang faith sa inyo para tumakbo ngayong 2028? Mahalaga siya sa akin kasi maraming pangyayari sa buhay natin na hindi siya napapaliwanag ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko. Sabi ko sa sarili ko nung batang-bata pa ako, gusto ko maging doktor. Naging abogado ako. Noong 2006, meron akong pagkakataon na bumalik mag-aral ng medisina. Pero hindi nangyari yon. Noong 2013, nabigyan ako ulit ng pagkakataon, pumasok ng med school, pero hindi siya nangyari. Tapos, sige, tanggap ko na. Naging politiko ako, hindi ako naging doktor. Gusto ko maging 3 consecutive terms na mayor. Para sa akin, napakalaking achievement, napakalaking accomplishment nun bilang isang politician. Sunod-sunod, 9 years kang iboboto ng mga tao pabalik sa isang opisina. Tapos, hindi man nasunod yun. Naging 1-term mayor ako. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na tumakbo for Congress. Hindi din ako tumakbo kasi ayaw ko din. Pero sabi ng mga tao, tumakbo ka ng member of the House of Representatives. Sabi ko, ayaw ko. Babalik na lang ako sa law office. Magiging abogado na lang ako. Tapos noong 2016, kung maalala ninyo, naghahabulan kami ni Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi ako makatakbo kasi yung anak ko ayaw tumakbong mayor ng Davao City. Sabi niya, wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tatakbong mayor. So sabi ko noon, ayaw ko. And then nung nakita ko na
gusto ng mga tao na tumakbo siyang Pangulo, nagparaya ako, sabi ko, sige, babalik akong mayor, 2016. Noong 2019, tinatanong naman na ako, tumakbo kang senator. Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko mag-mayor kasi gusto ko 3 terms, tuloy-tuloy yun. Tapos hindi man din siya nangyari sa akin, naging vice president ako. Pero wala akong explanation kung bakit nagpaplano ako, meron akong mga gusto, pero hindi siya nangyayari para sa buhay ko. Kaya naghahanap ako sa Bible, naghahanap ako ng explanation sa Diyos kung bakit ganun yung mga nangyayari. Tapos nakita ko yung Proverbs 19 nga, na nakalagay doon, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So parang napaka-appropriate niya na Bible verse sa mga nangyari sa buhay ko. And syempre, paniwala ko, yan din ang nangyayari sa buhay ng ibang tao na parang plano sila ng plano pero iba yung nangyayari sa buhay nila. So you think, VP, noong 2022, people are really clamoring na maging presidente ka ng Pilipinas, number 1 ka, at yung decision mo to run ng vice president, konektado rin dito sa destiny na itong sinasabi mo. Yun na. Hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at the time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong vice president. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong vice president ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. At sabi ko nga, hindi ko man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as Vice President. So parang pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga, ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. So, connected din sa pangalawang tanong. So, sabi mo kasi hindi ka pinanganak para lang kabulin ng happiness. So, kung hindi happiness, VP, ano ang mission mo talaga? Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto ko maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto ko maging 3-term. Ito talaga hanggang ngayon masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, 3 consecutive terms ako na mayor kasi kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. So yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik ka niya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So hindi pa rin, wala pa rin sa akin. So, ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya yun ang sinabi ko. Yung turning point ko, halimbawa, bababa ako kasi may bibilin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, yung security guard magsasabi, lumabang ka. Wala man siyang, hi, hello, uy, Inday Sara, wala. Sabihin lang niya, lumabang ka. Ganun lang. At marami yun. Hindi lang isang tao ang naggaganon. So parang ako ba nararamdaman ko na yung, kumbaga, desperation nila. Kasi namimilit na sila ng isang tao na nagsasabi din na ayaw ko yung buhay ng politiko. So parang ako, 47 years akong ganyan. One day, noong Christmas break, naisip ko, bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami. Actually, ma'am, ikiwento ko lang sa inyo itong mga nakaraang panahon. Na-frustrate po talagang tao kasi kita natin, tumataas ang bilihin. Alam na natin, most corrupt yung 2025 budget. Tapos inulit pa ngayon 2026. Lahat ng tao, tapos nagrarally, pero wala naman nangyayari. Talagang frustrated na. May point na nga sa kanila na ayaw na nila makialam sa politika dahil grabe. Kaya nung nag-announce po kayo, tuwan-tuwa talagang mga tao. Nabuhayan, parang salamat, may aayos na sa Pilipinas. Meron po ba sa part sa buhay ninyo, since pagtungtong ninyo, hindi tinuloy yung supposedly continuity, tapos inaraw-araw pa kayong banatan, meron po bang part sa buhay nyo na parang, ayoko na, suko na ako? Wala. Dito sa pagiging vice president, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin, na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko, parang napahiya sila. So, hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga, di ba, yung iba, sabi nila na magre-resign na ito, or
i-impeach ka, parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. So in consideration, yung issue ng pamilya, hindi ba kayo nababahala doon na sa deklarasyon nyo na ito, pwedeng mawalan kayo ng time with your family? Yung nakakaalam lang na mag-a-announce ako noong Miyerkules ay yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Kasi hindi ako native Tagalog speaker, so medyo hirap ako mag-compose ng sentences sa Tagalog. Inedit niya yung speech ko. Siya, nakakaalam siya. Pangalawa, yung husband ko, si Manases, at yung mga anak namin. Kasi sinabihan ko na sila na tatakbo akong pangulo. Lalo na yung mga bata, tinanong ko sila, may mga iniisip ba kayo? May worries ba kayo? May concerns ba kayo? May mga tanong ba kayo sa akin? Tapos binigyan ko sila ng mga ilang araw. Tapos binalikan ko sila, sabi ko, may tanong na ba kayo? Tapos pinag-usapan namin. Tapos binasa ko sa kanila yung speech noong Martes ng gabi. Binasa ko sa kanila yung speech at tinanong ko na naman sila ulit, meron ba kayong tanong? Sasabihin ko bukas. So alam na nila. At nasanay na rin sila sa nakaraan na 2.5 years na vice president ako na talaga, minsan nandyan, minsan wala. Tapos dumagdag pa yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang naka-adjust na yung mga anak ko sa trabaho ko. At paniwala ko, hindi na rin, kasi mas mature na sila ngayon, tumanda na yung mga bata simula nung 2022. So paniwala ko, maiintindihan na nila kung ano yung mga kailangan kong gawin para sa bayan. So, ibig sabihin po pala, walang nakakaalam na ibang politiko or any supporter, funder. Talagang sarili yung desisyon nito dahil sa panawagan ng taong bayan sa inyo? Oo, walang, kahit mga kapatid ko. Yung mama ko, sinabihan ko siya. Kaso hindi niya ata kasi naintindihan, nagagawin ko na ngayon. Yun. Sinabihan ko siya, hindi para magpaalam, kundi para lang ma-inform siya. Pero yung nakakaalam talaga ng detalye, yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko, tsaka yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Pero may tanong din ng taong bayan kasi nung in-announce nyo to, galing po kayo sa dahig kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo, na-convince, pinlano nyo po ba? O wala po? Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So sisimulan na namin. So yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito ay personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po. Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang, kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko, hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala. Pero para sa akin, yung gender, wala yan. Nasaan yan? Yung kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Ako naniniwala din doon kasi yung lalaki nga natin presidente, mahinang nila lang eh. Anyway po, may tanong lang po ako. Meron kayong sinabi na lack of loyalty ni Bongbong Marcos. Pwede niyo po bang specific ano yung mga lack of loyalty at kanino at saan? May dala akong kopya ng speech ko ha. Tapos babasahin ko lang ulit para naiintindihan ng mga nanonood saan doon sa speech yon. So ito yon, no? Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang mga sinumpaang tungkulin para sa bayan. Kasi napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Noong una, pag-upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings. At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala bang structure ba na ano ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Tapos mag-uutos ka na nun.
o ikaw gawin mo ito, o ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo, ibigay niyo sa akin yung resulta ng ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganun yun eh. Kaya nga may cabinet eh. Kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos bigla, sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. So doon ako parang, okay, so paano tayo mag-uusap tayong lahat, mag-uusap-usap kung ano yung dapat na united effort natin sa mga kailangan gawin, sa mga prioridad ng administrasyon, kung hindi tayo mag-uusap. Bigla na lang nawala na ang cabinet meeting. Ito kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks ha, kasi ang cabinet meeting every week yan eh. So mga weeks, or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang, wala na, papatawag lang namin kayo. Hindi, sinabi po ba siyang dahilan? Bakit wala ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So parang ako, nagulat ako na parang ganon. Tapos, syempre, sa akin, sa Department of Education, hindi po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Ano dapat ang mangyari sa basic education mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino 2028. At syempre, sasabihin mo, kailangan ha, na pagkatapos ng 2028, ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para hindi napuputol yung mga gagawin. Wala eh. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa sa Department of Education, kami lang yun. Kami ng mga USEC, ASEC, Regional Director, Superintendents, mga teachers, kami lang ang nag-usap, nagplano, at nagbigay ng direksyon para sa Department of Education. Malamang, duda ko, kaya nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganun din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Alam niya kaagad na, okay, sige, kailangan natin ng vision, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng implementation. Paano pag hindi? 'Di ba? Tapos walang utos. Walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa iyo na presidente. So yun yung na-disappoint ako ba? Na kasi akala ko, mabilis, tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos sasabihin mo sa mga tao, ito nagawa na natin, ito gagawin natin sunod. Mga ganon. Walang ganon na nangyari. Nagmi-meeting kami, example, nagmi-meeting kami for DOTR, infrastructure sa mga iba't ibang big ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Kasi yung public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Tapos, merong mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na nung nakaraang administrasyon eh. So, ang gagawin mo na lang, tutuloy mo na lang yun, pupondahan mo yung mga kailangan pondohan. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Wala, hindi pinansin, hindi tinuloy. So, ako, nag-ano na talaga ako, na parang tipong, naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's it. Naging pangulo na ako at tapos na yung mission ko sa buhay. Yun yung napansin ko sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Pero wala po kayong inner circle na kinakausap siya kaya nagkakagano ng pamahalaan? Hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila eh. Kasi sa akin, trabaho lang yung ginagawa ko. So, ibig sabihin, kapag binigay sa akin yung Department of Education, yung tututukan ko yung trabaho ko sa Department of Education. Tapos ako, dahil, syempre diba tumakbo kami in tandem. So parang ako, doon sa Department of Education, kailangan meron kaming mga accomplishments. Kasi unit team kaming tumakbo eh. So kailangan pagkatapos ng termino niya, merong accomplishments yung DepEd. So ganun yung mindset ko noon. So, nung mga napapansin mo, VP, na parang teka, hindi na nagpapatawag ng cabinet meeting, tapos walang directions na binibigay sa inyo, kayo lang yung sarili nyong effort, yung ginagawa ninyo bawat ahensya ng gobyerno. Dumating ba sa punto na kinall out mo siya, personal, tinawagan mo siya, ano yung mga ginawa mong way para ma-communicate sa kanya yung nakikita mong mali? Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ka sa mga tao piliin ninyo ako para maging pangulo. So ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Tsaka pangalawa, paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Kasi vice president ako presidente siya diba?
O yan din, sige, puntahan natin sa gender. Babae ako lalaki siya So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Masasabi ko na hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandiyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC ng Department of Education kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya, parang, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? That's another problem. Sinabihan ka na nga Hindi matatapos ng classroom shortage mo pag pinakapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil niyo yan, sabihan niyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Wala, he brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Nung campaign, nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? You know? Sige. Sige. Nakwento ko na ito, pero kukwento ko ulit sa inyo. Kasi tinanong ulit Merong isang governor. Ayaw na ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang, parang kaibigan niya ba, kalikit niya. Sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na mag-team na. Kasi, nagrosa yung governor Robredo Sara. Tapos, ayaw talaga nung governor. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan Sabi niya, basta, ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon, akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit, hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan, pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. So, yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya So, sabi ko, siguro isolated incident. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan Sobre, request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Ganyan hindi niya yan. Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So magkatabi kami Nahawakan niya yung papel. Tapos, hindi niya alam siguro ko, itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Hindi niya man lang inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, ako na. So yun, meron akong experience na ganyan sa kanya. Ma'am, kung alam mo na early on na may problema, bakit it took you a lot of years pa bago nagsalita, ilabas yung saloobin niyo sa kanya? Naglabas na ako ng saloobin ko nung nag-resign ako. Yun na talaga yung pinaka, kumbaga, first form of formal protest ko sa Pangulo. Sinabi ko doon, 3 yung dahilan. Unang-una, personal, dahil meron siyang pangako sa akin na hindi niya tinupad. Para niya ako mapa-oo na tatakbo akong vice president, meron akong 2 hiningi. Isa doon, wala talaga. So okay lang yun, sabi ko, di ba? Nung ako nag-resign sa Department of Education. Okay lang yun. Kasi personal ko naman yun Wala namang, hindi na makaka-apekto sa taong bayan yun. So okay lang yun. Tapos pangalawa, yung pagbaliwala ba niya sa reklamo namin sa Department of Education na yung budget namin ay kinokontrol ng House of Representatives. Hindi lang control, kinuha talaga at pinaghati-hatian. At syempre, sabi ko nga, nung ako ay nag-explain noon, sabi ko, nakikita sa papel, hindi ninyo nang kailangan ng ebidensya dahil inattach mismo ng House of Representatives ang listahan ng paghati-hati nila ng budget ng Department of Education. Pag akyat namin sa Senate during the plenary, mayroong isang senator na nagtanong, sa inyo ba itong listahan? Sabi namin hindi.
So parang nabuhayan kami doon na parang baka sa BICAM ay maayos yung budget namin, pero wala pa rin. Kaya doon ko sabi ko 2 tao lang naman ang humahawak ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Zaldico. At masasabi ko na pinapabayaan ni BBM dahil nung sinabi namin sa kanya during a cabinet meeting, classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong or yung sinabi namin. So ibig sabihin, meron siyang kumbaga approval, implied approval doon sa ginagawa. Speaking of House of Representatives, marami nagsasabi na yung pag-announce daw nyo ay political move para takutin itong mga congressman sa inyong impeachment. Ano pong masasabi nyo dito? Wala akong power. Kung nakikita ninyo ngayon, nag-iisa ako. Ang kasama ko lang yung taong bayan na nagsasabi lumaban ka, na wala ding kapangyarihan. No? Ordinary Filipino citizens. So paano ako mananakot ng mga members ng House of Representatives na kumbaga naka-angkla, nakasabit sa kapangyarihan ni BBM, sa kapangyarihan ng administrasyon. So paano mo matatakot yung mga ganun? Sila yung in power. Ako yung nag-iisang nag-iisang tao na hindi kaparte ng barkadahan. Alam naman natin yung mga kasunod mo talagang kulela. Kung hindi negative, kulela talaga. Parang, siyempre, no choice daw yung mga congressman na kumampi na sa inyo dahil lagot daw sila pagka kayo ay naging presidente. Yun ang sinasabi ng mga ilang mga political analysts at mga tao. Meron na daw kayong alibay na ginagamit lang yung impeachment sa politika dahil tatakbo nga kayo. Bago pa naman ako, okay, unahin ko sagutin yan ha. Bago ako tumakbong, bago ako nag-declare na tatakbo akong Pangulo, kung maalala nyo, sinasabi ko na, di ba, inaatake nila ako kasi sa paningin nila, tatakbo ako sa 2028. Sinabi ko na yun ilang beses. Sabi ko, it's a political attack, it's political scapegoating sa mga kakulangan ng administrasyon. So sinabi ko na yun noon, bago pa man ako nag-declare na tatakbong president. Yun namang frontrunner, hindi kasi ako naniniwala dyan sa numbers na yan. Kasi hindi natin alam kung sinong nagpagawa ng survey. Malay ba natin kung pinapalabas lang nila na frontrunner ako pero hindi naman pala totoo. Diba? So hindi ako naniniwala sa numero na sinasabi nila. Pero naniniwala ako sa mga tao na random places in the country who don't know me at all except for my name. And then they say, lumaban ka. Hindi ka naniniwala na plus 30 ka lang? O kasi people are saying na mukhang daya yan. They believe at least nasa 70% daw yung trust and approval rating mo. Hindi kasi ako nagpapasurvey kasi mahal. Wala kaming budget para sa survey. In fact, nakikisurvey lang kami. Kung merong lumalabas na survey, sabi na, ito pala yung number. Pero sa totoo lang, hindi rin naman natin alam kung sino yung nagpa-survey eh. 'Di ba? Kung totoo ba talagang independent yun o merong gumastos para sa survey. So, hindi ko binabase sa survey yung galawan ko. So, hindi nyo talaga po tiniming itong pag-announce ninyo. Walang timing ito. Talagang nasa puso nyo lang. O tsaka, VP, doktoran ko yun para isang sagutan na lang. Kasi bakit ganito kaaga? Ikaw daw in history ng mga nag-declare, yung pinakamaaga, bakit Ash Wednesday daw? At nag-speculate talaga yung mga tao eh. Actually, hindi ko nga naisip na Ash Wednesday pala yun. Nalaman ko na lang na Ash Wednesday kasi sinabihan ako pagdating ko sa office, may misa. Sabi ko, bakit may misa? In fact, kung nakikita nyo, pinalitan pa yung setup, diba? Kasi akala nila press conference yun. Naka-table yun eh, walang podium yun sa una. Tapos nandun pa yung mga heraldic symbols. Tapos pinapalitan ko. Tapos sinabihan ako may misa. Sabi ko, bakit may misa tayo? Ash Wednesday. So, tapos nalaman ko lang after na Ramadan na pala. Kasi yung mga kaibigan ko na mga Muslim, nag-greet na ng Ramadan Mubarak. So, walang yun. Pero, binigay ko naman yung rason. Kung maalala ninyo, nandun yun sa speech. Kasi inisip ko na talaga yun eh. Ako magtatanong ito sila kung bakit February 2026 ako nagsabi. Tapos, sinabi ko na yon, binigyan ko ng rason para hindi na sila magtanong, pero nagtanong pa rin pala sila. Sabi ko, madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit, matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Kung maalala ninyo, nagsimula yung attacks nila October 2023. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit nilang inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. So ito yung
reason. 'Di ba yung mga politiko, hindi sila nagde-declare dahil takot sila habulin sila ng kalaban nila eh. 'Di ba? Mabinay, sabi ka nila. Oo. Silang mabinay. Oo. Kakasuhan ka, iimbestigahan ka. Ginawa na nila lahat yun eh. 'Di ba? So ano pa bang i-delay ko sa sasabihin ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas? Sinabi ko sa lahat, gagawin ko yon December of 2026. Inagahan ko lang ng ilang buwan. So wala namang kakaiba doon. Polly Talak.